Ngayon naman, let's move on. Dito naman tayo ngayon sa body ng guitar. Ngayon, sa body naman ng guitar, definitely, kaduktong niya yung neck. Anong meron ngayon dito sa body? Number one ay ang sound hole. Diyan ngayon pumapasok definitely yung sound or yung vibrations para makakreate ng sound yung gitara mo. Ngayon, punta naman tayo dito sa part na to. Itong kung saan natin kinakabit yung mga string natin. Kung makikita mo dito, meron ditong color black. Usually yan, white yan sa ibang mga gitara o usually white. Yung color black na yan sa akin, color black, yan naman ang tawag naman dyan, saddle. Yung saddle na yan, siya ang in charge sa action and intonation ng string mo. When we say action, yun yung taas ng string mo sa fretboard. Kung gaano siya kataas. So, ito rin ang purpose niya. Siya para i-maintain yung action mo, yung taas ng string mo at yung intonation niya. Kaya kung makikita mo, hindi siya straight lang. Hindi siya straight lang na saddle. Meron siyang incline na gano'n, no? Nakatagilid siya ng ganyan. Intonation tawag doon. Depende sa kapal ng string at sa nipis ng string, meron siyang kinikreate na naka-slant siya para yung intonation niya maayos, nasa tono. Kaya may tinatawag tayong guitar science. Papaliwanag ko yan sa mga susunod pa natin ng video. Ngayon, bukod dun sa sinabi kong purpose niya sa intonation and vibrations and action, siyang nagre-receive nun. Para siyang nut. Katulad ng sinabi ko nung una sa nut, nagre-receive siya ng vibration din para i-transfer sa wood. Ganon din siya. Kinukuha rin niya yung sound para i-transfer din sa wood. At pagkatapos naman yan, etong nandito sa baba, yung nag-hold sa mga strings at nag-hold dun sa saddle, ang tawag naman dito, bridge. Itong bridge na to, siya ang tumutulong sa saddle para i-transfer yung vibrations, tunog sa gitara mo. May science behind it. Tapos dito, ang tawag naman dito sa mga ito, bridge pins. Para mai-lock mo yung mga string mo. Nagva-vary din yan, depende sa gitara mo kung paano kinakabit yan. And that's about sa body ng guitar. Pero, para sa kaalaman mo, ang electric guitar, anong difference niya? Bakit wala siyang sound hole? Wala siyang sound hole kasi electric siya. What do you mean electric? Sinasaksak. Pag sinasaksak, saan napupunta yung tunog? Dito. Sa mga nakikita mo na yan. Yung tunog, yung vibrations, diyan natatransfer ngayon sa mga yan. Ano ngayon itong mga ito? Ang tawag dito, pick-ups. Pick up yung pangalan niya kasi pinipick up niya yung vibrations ng string mo. So, katulad din doon sa acoustic natin, merong saddle, may bridge. Ganon din dito, meron din siyang bridge. Pero sabi ko nga, nagva-vary yan sa gitara. Kung electric, pinapakita ko lang yung difference sa'yo ng acoustic at ng electric. Dito, yung bridge niya, iba naman yung pagkabit niya ng string. Wala siyang bridge pins o yung pinatutusok para ilak mo yung mga string mo. Dito, graphite ang pinanglalak dito. Iba naman. Iba-iba yan, nagva-vary yan. You can check sa different guitars kung ano yung differences nila. Pero, I don't want to confuse you. Kaya, bigay ko lang sa iyo yung basic electric and acoustic. So, ganun din to. Meron din siyang neck. Meron din siyang head. Diyan din yan. Yung nut niya, ayan, metal. Metal naman siya. O, diba? Ito, yung nut niya, usually merong graphite na nilalagay dito. Tinanggal ko lang ngayon. Pero, merong graphite na kinakabit dyan. So, dito, yan, volumes lang naman. And then, switching. So, switch yan ng high and low na tunog. Tapos, volume, treble. At ang meron siya dito, kung makikita mo tong color white na to, yan yung white na yan, nakapatong siya dito sa body ng electric guitar. Kasi, ang tawag dito, pick guard.
para habang nagpipick ka, hindi siya nagagasgas. May mga gitarang naka-design na walang pick guard. Pero pwede kang bumili nun at tanong mo kung kakasya ba sa size ng gitara mo, pwede nila ikabit yon. O pwedeng ikaw magkabit, papaturo ko lang kung paano yun ikakabit. So, pick guard naman ang tawag sa ganitong klase. Doon kasi sa akustiko, walang pick guard na nilagay. Yun yung design kasi ng SQOE or ng SQOE. So, that's about the guitar parts. Now, punta na tayo ngayon sa medyo konting malalim ng konti. Pero, kailangan mo itong malaman bilang isang gitarista kasi. Ang guitar science. See you sa next video.